Pagdating sa brown egg, ang Black Astrolop ay napakagandang magbigay ng egg production. Kaya itong tapatan ang Decal Brown at mas matibay pa ito sa mga sakit. Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa araw na ito, nandito tayo ngayon sa Sheehan Farm. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers na gustong pumasok sa farming business. Kaya kung naghahanap kayo ng Decal Brown mga ka-farmers at wala kayong mahanap, ang Black Astrolop ay magandang itapat sa Decal Brown mga ka-farmers dahil ang Black Astrolop isa rin sa pinakamalakas mangitlog sa mga heritage chicken. Kung pagtatapatin natin ang Black Astrolop at saka Decal Brown, ang Decal Brown ay kaya mangitlog ng 280 hanggang 300 per year mga ka-farmers. Pero ang Black Astrolop ay kaya rin mangitlog hanggang 250 to 300 per year. Pero ng 1920s, ang Black Astrolop ay nagtala ng world record na nangitlog siya ng 309 sa isang taon mga ka-farmers. Kaya kung naghahanap kayo ng Decal Brown mga ka-farmers at wala kayong mahanap, dahil sa panahon ngayon halos wala ka nang mahanap na Decal Brown. Ang pumalit kasi ngayon ang Tetra Brown. Kaso naman may kamahalan mga ka-farmers. Ang isang piraso na RTL, ang presyo niyan ay nasa 1,200. Kaya kung hanap mo ay magandang magbigay ng egg production na brown eggs, ang Black Astrolop ay napakagandang piliin mga ka-farmers. Higit sa magandang magbigay ng egg production, ito ho ay mas matibay kaysa sa Decal Brown. Kasi ayon sa pag-aaral, ang Black Astrolop ay mas matibay kaysa sa ibang mga heritage chicken. Dito sa Sheehan Farm, sila mismo ang nag-i-incubate ng mga itlog, pinapalaki nila hanggang maging hens. Itong mga sisiw na inyong mga nakikita, ito yung susunod nila na batch na mangingitong mga ka-farmers. Kasi by next year mga ka-farmers, ipo-pull out na nila yung isa nilang kulungan na napakarami rin na siyang nagbibigay ng mga itlog sa kanila. Sa ngayon, meron lang naman silang 10,000 heads na mga sisiw para gawing hens, para siyang magbigay ng egg production sa susunod na batch nila. Dahil ang target nila mga ka-farmers, sila yung mga nagsusupply sa mga supermarket like sa mga mall mga ka-farmers. Grabe mga ka-farmers, first time natin makapasok sa kulungan na ganito karami ang kanilang mga manok. Dito pagpasok ko, kailangan nakamask po tayo kasi umuusok yung alikabok once sila ay tumatakbo. Meron mga pag-aaral na pagdating sa mga heritage chicken, di hamak na mas matibay ang may kulay itim na mga heritage chicken. Dito sa kulungan na ito mga ka-farmers, ito yung mga nangingitlog ng mga pag-table eggs, yung mga niluluto natin araw-araw. Kung baga, yung ina-harvest nila dito ay hindi mga fertile egg. Mamaya papuntahan natin yung isang kulungan mga ka-farmers para ipasilip sa inyo yung mga nangingitlog ng mga fertile egg. Doon naman makikita natin na mayroon mga hens at may mga rooster na kasama. Sa mga iba nating video, may mga nagtatanong nangingitlog ba ang manok na ito kahit walang rooster mga ka-farmers. Nangingitlog ho ito mga ka-farmers. Ang binibigay dito ay mga layer feeds. Pero ang itlog nila ay pang table eggs, yung ginagamit natin pang araw-araw. At ito yung kabilang kulungan mga ka-farmers. Dito naman kinukuha ang mga fertile egg na siyang ini-incubate nila para makabuo sila or makapag-produce sila ng mga sisiw na kanilang papalakihin para sa susunod na batch. Pero sabi nila, habang hindi pa sila mag-i-incubate ng mga itlog na papalakihin nila ng mga sisiw, ang itlog na kanilang na-harvest dito ay sinasama nila sa pagbibinta sa mga table eggs. Alam kong maraming magtatanong dito kung nagbibinta ba sila ng mga manok, katulad ng RTL or day-old. Ang sagot nila ay hindi, dahil ang focus nila ay pagbibinta ng brown eggs na siyang nakikita mo sa mga supermarket, especially sa mga mall. Kaya kung naghahanap kayo ng Black Astrolop mga ka-farmers, sa ating lugar nagkalat ang Black Astrolop. Para mabilis kayong makahanap, dyan sa lugar nyo may mga grupo yan na mga nag-aalaga ng heritage chicken. Punta ka lang sa Blue Apps, hanapin mo ang mga nag-aalaga ng heritage chicken na groups. At mag-post ka doon na naghahanap ka ng Black Astrolop. Sigurado ako mga ka-farmers, marami ang magko-comment doon at mag-o-offer ng mga iba't ibang mga alaga na pwede nating alagaan.
Tulad ng nakikita nyo na ibang mga heritage chicken na pag-aalaga natin na pinapakain ng iba't ibang mga organic, katulad din ang Black Australorp mga kaparmers, kaya din nila makasurvive at mangitlog na kahit organic ang ating ipapakain. Ang kagandahan kung papasokin natin ang Black Australorp ay hindi kamahalan ang kanyang presyo. Hindi katulad ng Decal Brown at Tetra na umaabot ng 1,200 ang kanyang presyo. Kaya kung medyo budget meal lang ang inyong ilalabas na pera, ay kaya nyong makapagsimula sa Black Australorp. Sa inyong nakikita mga kaparmers, ito yung ginawang legumes na dati ay palay. Kung ibibigay lang natin na palay, maliit lang. Pero once na ito ay ating papatabuin, mas dadami siya. At tulad ng aking sinabi, kaya itong makasurvive na kahit anong mga organic ang ating ibinibigay. At pagdating naman sa egg production, tulad ng aking sinabi, ay kaya ito magkapag-produce ng brown egg na talaga naman yan ang gustong-gusto natin. Pero may mga lugar pa rin sa Pilipinas na mas pinipili nila ang pagbibili nila ng white eggs kasi nga yun ang nakasanayan nila. Sa una, kung ganyan sa inyong lugar, medyo mahihirapan ka magbenta. Pero once na ito ay ipapakilala mo at sinabi mo na mas healthy ito kaysa sa white egg dahil nga ang kinakain nito ay organic, mas magugustuhan nila, lalo na sa mga health conscious. Pagdating sa pag-harvest ng itlog, itong aking farm girl ay talagang nakikipag-unahan sa pagkuha ng basket para siya ang mamumulot. Itong aking farm girl ay mahilig talaga ito sa itlog, lalo na pag kulay brown. Sa mga kaparmers natin na may mga alaga at may mga binibinta na mga heritage chicken or kahit na ano na mga livestock, pwede nyong ibahagi sa comment section para makita ng ating mga kaparmers na naghahanap ng mga livestock at sabihin nyo rin kung saan lugar. Baka sakaling may mga nanonood dito na kapareho ang inyong lugar na siyang hinahanap na mga produkto. At para naman sa ating mga kaparmers na naghahanap, nagplaplanong pumasok sa farming business, maaari nyong i-share sa comment section kung kailan kayo mag-uumpisa at ano ang iyong hinahanap na livestock na gusto mong alagaan. Baka sakaling mayroong makakita at makapag-offer sa inyo. Sa mga nauna nating video, marami talaga ang naghahanap ng Decal Brown. Pero ang totoo, bibihira na lang ang nag-aalaga o nagbibinta ng Decal Brown. Kung meron man, maliliit lang na backyard racer ang nagbibinta dito mga kaparmers. At hindi ito kaya makapagbinta ng malayuan. Kung nakakapagbinta man sila, hanggang doon lang sa malapit sa kanila. Hindi kinakaya pag malayuan at kulang ang kanilang supply. Kaya ako binahagi ang pag-aalaga ng Black Australorp kasi isa ito sa magandang heritage chicken na pwedeng magbigay ng magandang egg production at mas matibay ito sa mga sakit. Kaya kung nagplaplano kayong pasukin ang pag-aalaga ng heritage chicken, ang Black Australorp ay napakagandang piliin. At para sa mga bago pa lang na padaan sa ating YouTube channel, pwede niyong i-check ang ating iba pang mga video na talaga mapupulutan ng aral. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa susunod natin na topic. Paano mga kaparmers? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa videos na ito. Magandang araw at mabuhay po kayo.